Dapat bang katakutan ang kamatayan? Most people, yan ang pinaka-greatest fear, ang mamatay. Pero may dalawang kadahilanan yan. Una, yung pinaka-general, walang katiyakan. Hindi alam kung saan pupunta pagkatapos ng maikling buhay. At ito'y maputol, hindi alam saan pupunta ang kanyang kaluluwa right after. In short, they don't know where to spend their eternity. Whether in hell or in heaven. If you have Christ with you, in heaven. But if you reject the gospel of grace, in hell. Pangalawa naman, may mga taong nakita ko na ayaw pang mamatay kasi hindi pa natatapos yung mga, halimbawa may pinag-aaral pang anak, hindi pa tapos. Marami pang gustong makita dito. Pero wag kayo ha, yung mga taong ganon, mga unbeliever yon. May nagsabi pa sa akin, unbeliever ha, kailangan mabili ko muna yung lupa roon. Para, sabi niya, pag namatay ako, may lupa yung mga anak ko. Hanggang doon lang po ba yun? Hanggang doon lang po ba yun, mga kaibigan ko? Hanggang doon lang ang antas. Handa ka nang mamatay pagkatapos ng bili mo yung lupa. Hindi mo ba naisip na ikaw din ay magiging lupa? Pero hindi natatapos sa pagiging lupa dahil may kaluluwa na magpapatuloy pagkatapos ng napakaikling buhay dito sa lupa. Napakaikling buhay. Sabihin mong nabuhay ka ng 100 anyos, sa 100 taon, 100 years, maikli pa rin yan kumpara sa eternalidad. Eternity, tinatawag. No? Maikli po yan kumpara sa eternity. At kung hindi ka tiyak sa iyong kaligtasan, ikaw ay nanganganib. Okay? Sapagkat ikaw ay pupunta sa lugar na kung saan wala nang kawala. There is no way out. Ngayon, pag namamatay ang isang mananampalataya, what happened? If a believer dies, hindi tinatawag, ito maganda, hindi tinatawag ni Kristo na ito ay kamatayan. Bagkus, the Lord Himself called this, di ba? He called this sleep. Natatandaan niyo po si Lazaro. Okay. May nagbalita sa kanya na ang iyong kaibigan na si Lazaro ay may sakit, malapit ng mamatay. Hindi agad pumunta ang Panginoon eh. Hindi agad siya pumunta. Sabi ng Bible, siya ay nagpalipas pa ng 4 dias, 4 na araw bago pumaroon. Okay? Nang dumating na po yung time, pansinin niyo to, nang dumating na po yung time na pumaroon ang Panginoong Jesucristo, ang sabi po niya, tara kay Lazaro, bibisitahin ko siya. Sabi niya, gigisingin ko siya. Ang sabi ng mga disciples niya, aba, Panginoon, kung gigisingin mo siya, gagaling na siya. Tara na, punta na tayo kay mga disciples niya. At hindi nila naintindihan si Jesus. They don't understand the Lord. Kaya ginawa ng plain ni Lord, gigisingin ko siya kasi, di ba, namatay na siya. Patay na si Lazaro. Plainly, binanggit ng Panginoon, namatay si Lazaro. Pero ang puso po dito, pag nasa Panginoon ka, hindi kailanman tatawagin ng Bible na ikaw ay namatay. Bagkus tatawagin na ikaw ay natutulog. Siguro lahat naman tayo may eksperyensya sa pagtulog. At ang pagtulog ay napakasarap. Dumarating po ba sa point ng buhay niyo na kapag kayo ay pagod na pagod sa labas, marami kayong ginawa, nagmamadali kayong umuwi, gusto niyo agad makatulog, di ba? At minsan nga, pagpunta agad sa kama, knockdown na tapos tuloy-tuloy na paggising mo, alas 7 na ng umaga. Nangyayari po yan sa akin. Minsan, namasyal kami pagod na pagod ako, knockdown ako. Sa Singapore po ito Pumunta kaming Singapore. Halos libutin namin ang Singapore. Naglalakad lang po kami noon mostly, para ma-explore namin yung place. Kasi Singapore naman po magandang place po yan Masarap maglakad-lakad. Inabot kami ng gabi. Kaya pagdating namin ng gabi, alas 10 na po, mag-aalas 10 na. Ewan ko nakapagsipilyo pa ako noon, hindi yata. Basta knockdown ako doon kami natutulog kasi sa sala. Doon sa sopa, doon. Pagising ko alas 7 na ng umaga, nakatulog ka. Masarap matulog, di po ba? So ganun din po ang kamatayan sa Kristiyano. Isang masarap na pagtulog, na paggising mo, pagmulat mo ng mga mata mo,
Jesus is already there with you. Di ba? Yayakapin ka. Welcome. Di ba? For the very first time, you will see Him. Jesus Christ, we will see Him for the very first time sa dalawang paraan. Kung abutan ka ng physical death, kaluluwa mo, makikita agad siya. Yayakapin ka niya. Pag aabutan ka naman ng rapture, which is mas maganda, we will see Him there sa langit together with all the believers na naglagak din ng tiwala kay Christ. Makikita natin siya sa alapaap. Di ba? At tayo ay papa sa Panginoon forever and ever. Ito po mga bagay na ito ay hindi po ito kathang-isip. Hindi po ito fairy tale. Nakalulungkot po pag ang mga ganitong usapan ay binabanggit mo sa isang bulwagan na kung saan ang mga pinag-uusapan ay tungkol sa politika, tungkol sa business, tungkol sa showbiz, tungkol sa mga makamundong bagay. Ang mga bagay ng espiritual, nalulungkot ako, hindi pinagtutuunan ng pansin. Pero ito ang pinakatotoo sa lahat. Ang lahat ng tao ay maaring mamatay anytime. Doon lang mag-iiyak pag may namatay na. Akala mo hindi darating sa kanilang physical death. Subalit pag nandyan na, doon iiyak. At ang worst, ito po ang worst, nasaan ang kaluluwa nila right after that? Wala nga silang interest sa Bible. Wala silang interest sa Panginoong Hesukristo. Paano yan? Ganun-ganun lang bang buhay mo? Abay, mag-isip po kayo. Very, very important ang bidyong ito. This is a matter of life and death. Pagtuunan nyo ng pansin, seryosohin nyo, yes. Good points. Pag hindi nyo seryosohin, nakalulungkot sapagkat sa inyong parte, ito po ay magiging napaka-saklap na kapalaran. Alam niyo po bang sasabihin nyo ang sasabihin ng mga tao pag nasa hell na, sana pala nakinig ako. Sana pala ganito, sana pala ganyan. O, di ba? Pero what can you do? Huli na ang lahat. Dahil napabayaan mo yung dapat sana ay pinakinggan mo. Yung dapat sana pinagtuunan mo ng pansin. Dapat sana binigyan mo ng atensyon. Subalit, huli na ang lahat. Sana nakinig ako. Tandaan nyo pag namamatay ang isang unbeliever, pumupunta muna sa isang temporary detention na kung tawagin ng Biblia ay Hades. 3 uri ang impyerno. Meron tayong Hades, meron tayong Tartarus, at meron tayong Gehenna. Impyerno yung 3 yan, pero ang pinaka-worst dyan ay yung mangyayari pa lang pagkatapos ng araw ng paghukom. May nakalagay po sa Bible at iniluwa ng dagat ang kanyang mga patay. Nasa aklat ng Apokalipsis. Iniluwa ng dagat ang kanyang mga patay. Kita mong gamitin ng word doon, mga patay. Iniluwa ng dagat ang kanyang mga patay. At hindi sinabi doon, at iniluwa ng dagat ang mga natutulog, no? Ang mga patay. Pag unbeliever kang namatay, double dead ka. Patay kang bata ka. Pas lalagay doon sa lapida, rest in peace, no? Trouble in hell. Dapat doon, T-I-H. Trouble in hell. If you know that's an unbeliever, trouble in hell. Come on, let's be bold sa pag-preach ng good news. Let's be bold sa pag-preach ng Bible. Talagang may mapupunta sa impyerno. Dahil may mga magre-reject. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan kaysa patungo sa kaligtasan. Yan na nakalagay sa banal na aklat. At marami ang pipili, sabi ng Biblia, doon sa daan na maluwang. Actually, yung makipot na daan doon, simple lang po yun. Yun po yung way patungo kay Jesus. Yun po yung grace. Pero mas gusto po ng mga tao yung kanilang sariling pamamaraan. Amen? Kaya sabi ko, habang hindi pa huli ang lahat, receive Jesus now as your very own personal Lord and Savior. Kaya kung hindi ka pa ka-good vibes, maging ka-good vibes ka na. Share this video. Maraming makikinabang, maraming makakarinig, maraming tatanggap sa Panginoong Hesukristo. Hindi pa huli ang lahat habang may hininga ka. No? Share Jesus, share His love sa ibang mga tao. God bless.